Mula pa noong 2000s, regular na nakakaranas ng power outages ang mga residente ng South Africa. Tumanda ang mga power plant at bumagal ang pag-aayos at pamamahala. Noong 2010s, ipinakita ng investigasyon ang epekto ng pribadong interes sa mga kontrata at pagbili ng gobyerno. Ito ay tinawag na state capture. Inilarawan ng mga komisyon ng mga scheme at nagmungkahi ng mga reforma. Nagpatupad ng batas para sa pribadong pagbuo ng enerhiya at pag-upgrade ng mga network. Bumaba ang dalas ng power outages sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, nangyayari pa rin ang mga pagkaantala at unti-unting bumabalik ang tiwala. Pinipili ang South Africa dahil sa kalikasan, safari, baybaying dagat at mga lungsod malapit sa bundok at dagat. Nagbibigay ang turismo ng trabaho sa mga hotel, transportasyon at parke. Ang ilang kita ay napupunta sa pangangalaga ng kalikasan at infrastruktura. Nakasalalay ang kinabukasan sa pagbaba ng kawalan ng trabaho, pagpapabuti ng mga paaralan at matatag na enerhiya. May potensyal sa pagproseso ng mineral para sa baterya at paggamit ng hangin at solar power. Ngunit kung walang tapat na pamamahala at seguridad, mabagal ang paglago. Kung naging interesante ito, mag-subscribe para hindi makaligtaan ng mga bagong episode. Dito, lahat ay maikli at direkta. Panoorin ang buong episode sa aking YouTube channel.